Ngayon, pag-usapan naman po natin yung third part ng ating pong message. Ang pamagat ng share ko po ay let's care for others as Jesus care for us. Sabihin mo nga sa iyong katabi, let's care for others like Jesus cares for us. Kung naranasan natin ang pangangalaga ng Panginoon sa buhay natin, marapat lamang mga kapatid na ipadama din natin yung pangangalaga ngayon sa iba. O paano po na yung sanggol, kapag ka po isinilang, ay kailangang may mag-aalaga. Dahil kung walang mag-aalagang magulang, walang gagabay sa kanya, ay baka hindi siya mabubuhay kung walang gagabay sa kanya. Gayon din naman ang mga bagong nananampalataya at kumilala sa Diyos. Patapos makakilala sa Panginoon, ay huwag na lang nating basta iwanan sa ere, na bahala ka na sa buhay mo. Yan. Siyempre sa simula, kung siya isang buwan pa lang, o 2 buwan, di pa niya alam ang gagawin sa buhay. Kaya ikaw na nag-akay sa kanya, ikaw yung magsisilbing gabay o tagapangalaga noong mga taong bagong naakay sa Panginoon. Lahat po ng nilikha ng Diyos sa mundo ay nangangailangan ng mga tagapangalaga. Katulad ng puno. Para ang puno ay maging mag-flourish at mag-grow ito ng maayos, dapat may mga ngalaga sa mga puno. Ang mga hayop, para daw po mag-multiply, sinibihan ng Diyos si Noah na alagaan at huwag pababayaang mamatay. I believe, si Lord ay hindi lang concerned sa mga halaman at sa mga hayop. Mismong sinabi ni Jesus na ang inyong buhay ay higit mahalaga kaysa mga ibon at sa mga halaman doon sa bukid. So, ibig sabihin, mahalaga yung mga tao na inakay natin sa Panginoon para magpatuloy sila, ay alagaan natin sila. Hindi naman ito paramihan. Kahit meron ka lamang isang inalagaan sa Panginoon, and that person became a better person, naging mabuting tao. Si Andrew, wala akong ibang isinulat sa Bible na kanyang inakay, na dinala sa Panginoon. Yun lamang kanyang kapatid. Sino? Si Peter. Pero si Peter nagpatuloy sa kanyang pananampalataya kay Jesus, despite of ups and down. Pero what happened to Peter? Nung si Peter ay mag-grow in the Lord at ginamit ng Panginoon, ang sabi ng Bible, isang pangangaral lamang ni Peter, 3,000 ang naligtas. Nung pangalawang pangangaral ni Peter na record sa Bible, 5,000 ang nadagdag doon sa mga early believers. Pansin niyo po mga kapatid, pwedeng yung anak mo na inalagaan mo sa Panginoon, baka yan ang magiging presidente ng Pilipinas. Anong malay mo? O maging mayor ng inyong syudad, o maging leader sa inyong barangay. Kung hindi siya naalagaan at napalaki ng ayos, baka maging sakit ng ulo pa yan ng ating lipunan. Instead na maging blessing siya. Ang lahat ng mga tao na naaalagaan na mabuti at naigagayad ng ayos, they will become a blessing to our society. Sino ang mga nagiging problema at nagiging sakit ng ulo ng ating bansa? Yung mga pinabayaan ng mga magulang nila. Walang nag-aruga. Meron yung nagalaga, pero yung mga nagalaga sa kanila naging malupit sila. Siguro po, bawat isa sa atin ay nakakita na tayo ng mga videos na nag-trending sa Facebook, sa YouTube, Instagram, Twitter. Yung caregiver na ginugulpi yung kanyang inaalagaan. Diba yung may edad na ginagawa po ng mga may kaya na pamilya ay nag-hire sila ng tagapangalaga, mag-aalaga doon sa kanilang lolo o magulang, pagbibigay ng pagkain, papaliguan, at aasikasuhin. Pero nakikita doon sa mga CCTV na binubugbog at sinasaktan ng mga caregiver yung kanilang mga inaalagaan. Palagay ko ay may mga videos na rin kayo na napanood na teacher na nananabunot ng estudyante. At yung iba pa nga ay nakakasuhan
Siguro may napanood na rin kayong video na magulang na grabe kong saktan ang kanyang anak, grabe kong paluin, binibidyohan pa. Meron namang mga video na nagba-viral na yung amo ay ina-abuse yung kanyang mga mga katulong, boss na sinasaktan yung kanilang mga tauhan. I am telling you, mga kapatid, that is not how Jesus cares. Sabihin mo nga sa iyong katabi, that is not how Jesus cares. Hindi ganoon ni Jesus tratuhin yung mga tao na kanyang pinapangalagaan. Basahin po natin ang sinabi po ng Bible sa aklat ng John chapter 17 verse 12. Habang kasama nila ako, ang nagsasalita po dyan ay si Jesus. Iningatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalang ibinigay mo sa akin. Pinangalagaan ko sila at walang napahamak sa kanila, maliban sa taong humanap ng kanyang kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Dito ipinakita sa atin ng salita ng Diyos na ang Lord, si God ay nagbibigay sa atin ng kapangyarihan. Na ang purpose ng kapangyarihan na yon ay para gamitin, para mapangalagaan mabuti yung mga tao na ipinagkatiwala sa atin. Bawat isa sa atin ay mayroon tayong pinapangalagaan ng mga tao. Kung ikaw ay parents, mayroon kang taong pinapangalagaan. Kung ikaw ay teacher, meron ka ding mga tao na pinapangalagaan. Kung ikaw ay boss, manager, ikaw ay supervisor, or ikaw ay isang amo na meron ka mga katulong sa bahay. Bawat isa sa atin ay mayroong inilagay ang Diyos na mga tao sa ilalim natin. At dito po, sa pag-aaralan natin sa salita ng Diyos, ay tingnan natin kung paano si Jesus nangalaga, paano ni Jesus pinangalagaan yung mga tao na inilapit sa Kanya ng Ama. At bakit si Jesus ay gustong-gusto noong mga taong iyon. Samantalang yung mga tao naman ay ayaw sumunod sa iba, pero sa Kanya ay gusto. Anong principle ang in-apply ni Jesus at bakit nagustuhan ng mga tao yung way ng kanilang pangangalaga? At kung tayo ay parents, kung tayo ay boss, manager, teacher, tayo ay president ng kung ano, itong principle na ito, we can apply those things para tayo ay magustuhan ng mga taong ating pinapangalagaan. I am telling you, merong ipinakita si Jesus na paraan kung paano magugustuhan tayo ng mga taong ating pinangangalagaan. So, tingnan natin po, what kind of care does Jesus show to His people? Ano bang klase ng pangangalaga ang i-demonstrate at i-display ni Jesus nung siya ay pumunta dito sa mundo? Kaya nga sabi po ni Paul, imitate me just as I imitate Christ. So ang paraan ng pangangalaga na dapat nating gayahin at kopyahin ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. May paraan ng pangangalaga ang mundo o ang sanlibutan, pero iba yung pangangalagang ipinakita ng ating pong Panginoong Jesus. At yun ang ating kokopyahin. Kung tayo ay tunay na alagad ni Jesus, tayo ay anak ng Diyos at kabilang tayo sa Kanyang kaharian, dapat ang style ng ating pangangalaga ay katulad ng pangangalaga ng ating Panginoong Jesus. Hindi ng mga pariseyo, hindi ng mga eskriba, o hindi ng mga worldly people. So, ang una, ipinakita po sa Bible, the Lord does not allow those He cares for to go hungry. Yung mga tao daw po na pinapangalagaan ng ating Panginoong Jesus, ay hindi niya hinayaan na sila ay mga gutom. Kaya pala gustong-gusto siya
Gustong-gusto si Jesus ng mga tao. Kasi pag si Jesus ang nag-aalaga sa kanila, hindi sila nagugutom. Naalala ko noong si Jesus po ay nangangaral sa ilang. Ngayon, naubos na daw po ang mga pagkain ng mga tao. Imagine nyo, 3 days sila na nandoon. Wala naman Jollibee doon, walang McDonald's, walang Jacobs. So ano ngayon ang expectation natin? Wala, naubos lahat ng mga pagkain. Pero sabi ni Jesus, naaawa ako. Sabi ng Mark chapter 8, verse 2 and 3. Naaawa ang Panginoong Jesus. Bakit? Kasi tatlong araw na sila nakasama po ni Jesus. Wala nang makain. Sabihin mo sa iyong katabi, kung kasama mo si Jesus, ramdam ni Jesus na ang gapula. Hindi mo kailangan magparinig. Naalala ko yung nagdasal yung bata, Panginoon, bigyan niyo po ako ng bagong cellphone, bigyan niyo po ako ng bagong sapato. Sabi ng kanyang nanay, anak, hinahinain naman ang dasal at hindi naman bingi ang Diyos. Ay, oo nga po. Ay, ang tatay. Sa tatay niya pala pinaparinig, hindi kay God. Alam nyo, hindi mo kailangang magparinig sa sinuman eh. Kung kasama mo ang Panginoon, si Lord ang unang-unang makakaalam at makaka-discern kung ano yung iyong sitwasyon. Kaya kita ninyo, ha? Hindi naman nahingi yung mga tao, pero ramdam ni Jesus. Sabihin mo sa iyong katabi, kung nasa iyo si Jesus, ramdam ni Jesus yung mga pangailangan mo. Kaya sabi, kung pauwiin ko sila ng gutom, baka sila mahilo sa daan, mag-collapse. Kaya ano ang ginawa ng ating Panginoong Jesus? Jesus performed miracles para ma-provide ang kanyang mga pangangailangan. So, dito makikita natin mga kapatid that our Lord is not only concerned sa ating pong sa ating spiritual needs. Hindi lang siya puro spiritual. Hindi lang siya puro spiritual. Yes, kailangan natin ang salita ng Diyos. Kailangan natin na ang mga mensahe ay marinig. Man shall not live by bread alone. Kung concerned si Lord sa ating spiritual condition, He is also concerned sa ating physical needs. In our daily needs. Hindi lang pang-spiritual, kundi din sa ating mga natural na pangailangan. Kaya nga sinabi ng Panginoon Jesus, huwag kayong mag-alala sa inyong mga kakainin, sa inyong mga iinumin, sa inyong mga basic needs. Kasi alam na ng Ama kung nakailangan ninyong lahat ng yon. Sinabi po ni Jesus sa kanyang mga disciples, doon sa Mark chapter 6, verse 37. Anong sabi doon? You give them something to eat. Si Jesus, kung paano siya ay nangalagay, hindi niya hinahayaang magutom yung kanyang mga pinangangalagaan. So, you have an idea now. Para magustuhan ka ng mga taong pinapangalagaan mo, huwag mo silang gutumin. Sa Bible, meron pong isang hari na na-disqualified sa kanyang pagkahari kasi meron siyang mga attitude na hindi nagustuhan ng Diyos. Yes, siya ay matangkad, siya ay magaling, pero may mga attitude siya na hindi nagustuhan ng Diyos, kaya pinalitan siya ni David. Ang isa sa mga attitude niya, yung nag-declare siya sa 1 Samuel chapter 14, verse 24 hanggang 29. Sabi niya, walang kakain hanggat hindi tapos ang trabaho. Hanggat hindi patay ang lahat ng kalaban na ating susuguri. Walang kakain. Kung hindi, lagot kayo sa akin. Try to imagine that, pagbubuhatin mo ng simento, pagbubuhatin mo ng troso, yung mga tao, tapos walang kainan, tapos gusto mo matapos agad ng isang iglap. Sabihin mo sa iyong katabi, that is not how Jesus cared. Palibhasa, yung mga tao gustong-gusto nung kumain, kasi gutom na eh. Palibhasa, yung kanyang anak na si Jonathan, nung magsalita yung kanyang tatay na walang kainan, habang nagtatrabaho, hindi niya narinig. Nung mapapunta siya sa kagubatan, nakakita siya ng yung honey, yung pulot. Ang ginawa niya, yung kanyang tungkod, itinubog niya doon, tapos inistro niya yung honey.
Sabi nung kanyang kasama, nako, lagot kayo sa tatay nyo. Bawal ho kumain hanggat hindi tapos ang trabaho. Sabi, ha? Grabe naman si daddy. Pinahihirapan yung mga, kung yung mga tao yung pinakain niya, di lahat inapadali ang trabaho. Pag sabi doon sa 1 Samuel chapter 14, verse 29, kung pinakain sana yung mga tao yan, di sana yung napadali. Nalupig agad ang kaaway, di tapos agad, di nagtagumpay na sana tayo. Kaya ang mga tao, inayawan si Saul, yun yung isa sa mga hindi magandang paraan ni Saul kung paano niya pangalagaan yung mga tao niya. Bless tayong mga anak na nandirito kung tayo ay mayroong parents na isusubo laang na nilalaang yung pagkain ay ibibigay pa sa atin. Di ba may kasabihan yun? Isusubo mo na nga laang ay ibibigay mo ba sa iyong anak? Nakita ko yan doon sa isang father nung nagpapagawa kasi ako ng ceiling ng bahay namin. Para hindi mainit doon sa bubong. Ay ngayon, di pinamerienda ko. Kasarap naman ang aking pamerienda yung burger pa. Ay di nung pinamimerienda ko, umaga, hindi kinain. Yung isang kasama niya, kinain. Pero siya, hindi niya kinain. Sabi ko, ayaw yata nito ng ng yum burger. Masarap pa naman yung aking pamerienda sa kanya. Tapos maya-maya, noong pong mga 11:30 na, yung pong kanyang anak na bunso, na babae na maliit, ay pumunta doon. At yumakap. Sabi, Papa. Labas na kami. Tapos kinuha yung hamburger at ibinigay doon sa anak niya. What a good father. Hindi perfect yung ama na yun dahil ang daming mga tato, manginginom. Pero mapapansin natin mga kapatid na yung kanyang inaalagang anak ay hindi ni hinahayaang yun ay magutom. Ano ang sabi ni Jesus nung siya ay nangangaral? Kung yung mga masasamang ama ay nagbibigay ng mga mabubuting bagay sa kanilang mga anak, gaano pa kaya ang inyong ama sa langit? Ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan. Sabihin mo nga sa iyong katabi, God will care for you. So, number 1, the Lord does not allow those He cares for to go hungry. Kaya kung gusto mong gayahin si Jesus, magpakain ka. At magugustuhan ka ng mga tao. Lalapitan ka ng mga tao. Totoo yun. Tingnan ninyo ha. Pagkatapos ninyong kumain, doon sa lapas ng inyong bahay, maghagis kayo ng mumo o kanin. Lalapit yung manok. Araw-araw ninyong gawin yon. Araw-araw, yung manok pupunta sa inyo. Bakit? Napapansin namin doon sa amin Pati mga pusa. Naghahagis kami ng tinik doon sa may labas ng bahay namin. Yung mga pusang hindi amin, lahat nandoon, nakapila doon, nag-aaway. Yung manok, lahat ng mga manok ng kapitbahay na andoon. Alam niyo ho nangyari? Nangitlog ng 10 nangitlog doon sa may gilid ng aming bahay. Do you get the point? Pero sinauli namin yung itlog. Baka sinukin kami. Pag daw sinisinok, sa akin sa Batangas, nagnakaw ko ng itlog. So, the point is this. Yung pagpapakain mo sa mga tao, yung tanim yun. Isipin mo, tanim yun. Ganoon si Lord. Nandito kayo! Puro naman kayo pagkain! Pagkain lang naman ang habol ninyo! Ang tunay na generous ay siya ay nagbibigay ng pagkain na hindi siya nag-expect something in return. Mapalad ka. Bakit? Dahil ikaw ay meron, nabigyan ka sa iyo pinadaan ng Diyos. At pag ikaw ay nagpapakain sa mga tao, mapapansin mo, sa iyo papadaanin ng Diyos ang maraming blessing. Sabihin mo sa iyong katabi, sa iyo paparaanin ng Diyos. Kami, yung mga inaalagaan namin, mga youth sila, noon, nung nandun pa kami sa Pantal, papakain talaga kami, papakain namin. Sa 3:00, at saka alam niyo ng mga naglakihan nila sila, nagkatrabaho na sila. Sila ngayon ay nagsusupport sa gawain ng Lord. Sabi ko, anong future ng mga ito? Ba't ko ito papakainin? Bakit?
Kulang pa nga sa amin ito. Ba't ko papapakain sa kanila? Pero alam niyo po, mga kapatid, nung yung mga yon ay i-bless ng Lord, ang tulong nila na isinesend sa atin ay higit pa doon sa kapiranggot na aming ibinigay na pagkain sa kanila. They are supporting the vision. They are supporting the church. Pag kami nakita silang may mission, may ganito, pwede po bang ako'y mag-send ng aking kaunting tulong? We are not expecting that na gano'n na mangyayari. Basta pinakain lamang namin sila. Kain kayo dyan kung may pagkain. Ay ngayon, they are supporting our ministry. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, hindi nawawala ng kabuluhan ang mga kabutihan na ginagawa mo sa ibang tao. Isipin mo na hindi mo ginawa yun sa kanila. Ginawa mo yung para kay Lord. Isipin mo kung nagpakain ka man, isipin mo, nagtanim ka. Sabihin mo sa iyong katabi, hindi ka nawawalan, nagtatanim ka lang. At isang araw, pag ikaw naman ang nagutom, pag sabay-sabay yun, na pinakain ka, baka imagine, nag-alaga ka ng 10 walang makain, pinakain mo lahat. Nung sila binless naman ng Lord. Baka pag ikaw naman ang pinakain, baka higit pa sa ginawa mong mabuti sa kanila. But anyways, tayo ay nagpapakain sa mga tao, sa mga bata, sa kabataan, dahil yun ang utos ni Jesus. Anong utos ni Jesus? Mark chapter 6, verse 37. Basahin nyo nga. But Jesus answered, you give them something to eat. Napansin ko sa atin, sa Pilipinas, napaka-generous ng mga Pilipino. Kahit sa aso at sa pusa, pinagsasyaron. Kinakausap pa yung mga waiter na pwedeng kuliktahin ko ang mga buto ng chicken dahil may uuwian ka na naghihintay na kakain. Pusa pa lang yun, aso pa lang yun, napaka generous mo. Kung sa tao mo gagawin yun, mas lalong yan ang matabang lupa. Yung mga tao, kapag pinakain mo, someday, they will become a blessing to other people. Now, si David, kinumpara niya si God sa isang pastol na nangangalaga ng kanyang mga tupa. Sa Psalms 23 verse 1, anong sabi niya? Ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang ng anuman. Nung makita ko po, ay gayon pala ang paraan ni Jesus. Para yung mga tao ay madaling sumunod sa Kanya. Para yung mga tao pala ay mahalin siya ng mga tao, kailangan magpakain din pala siya. Sabi ko, Panginoon, sorry po. Minsan yung pinahahayo ko, pilagi kong pinagpapastig. Wala akong kakain ngayon, pastig. Para ako si Saul. Ngayon, yung mga humahayo, sabi ko bago tayo humayo, kumain tayong lahat. O kita niyo ngayon, lumawak ang gawain. Nung ako hindi nagpapakain, walang humahayo. Ay nung nagpapakain, ang daming mga gawain nabubuksan kaya. So, try to imagine that. Sabihin mo sa iyong katabi, huwag mong gugutomin ang mga anak mo. Yan. Kaya ang mangyayari doon sa iyong mga anak, pag hindi nakakakain, anong gagawin? Mapansin nyo sa labas. Pahingi pong pambili ng pagkain. Pupunta doon sa kabilang bahay. Pahingi po ng... Napapansin nyo ba yun? Napunta sa ibang bahay kasi walang ibibigay ng pagkain. Kung ikaw ay amo, kung ikaw ay isang magulang o isang leader, bakit aalis sa iyo ang mga tao, lilipat doon sa kabilang kumpanya kasi nagugutom sa iyo. Pero, kung ikaw ay nagiging blessing sa kanila, mamahalin ka din nila ng lubusan. So yun ang nakita ko. Yung pala ang paraan ng Panginoon. Hindi niya hinahayaan yung mga tao under Him na ipinapangalagaan niya na magutom sila. We can apply this principle if you are parents. Huwag mong hayaang magutom ang iyong mga anak. Be a good parent. Hindi tayo perfect, pero be a good parent to your children. Or else, mamaya ang anak mo mamalimos. Sino bang tatay nito? Sabay nabayaan na siya, sa amin ka, mula ngayon, sa amin ka natitira.
Kaya sa church, pakain natin. Basta't may pagkain, pakainin natin ang mga tao. Bakit? Baka lumipat sa dating daan. Pag walang pagkain sa JA1. Alam nyo, mga kapatid, si Lord ay masaya na ikaw ay may kinakain. Tingnan niyo ano ang feeling ninyo na na kapag kayo ay may nagpapakain. Meron nga pong hindi po pa nakakakilala sa Panginoon. Hindi pa siya tumutungtong sa church. But he is giving a food to the needy. Pinapakain niya talaga. Out of his own pocket. Hindi siya pa siya, hindi ko lang kung tinanggap niya talaga niya si Jesus. Tinanggap niya si Jesus, pero hindi siya churchy, hindi siya religious. Tumutulong lang siya. Nagpapakain. Alam niyo ang kanyang buhay? Nagba-branch out ang kanyang negosyo. Sumasagana ang kanyang buhay. Bakit? Pinapadaan sa kanya ng Diyos ang maraming blessing. Kasi siya ay nagpapakain. Hindi mo kinakailangan maging mayamang tao ka o maging, sabihin nating, milyonaryo bago mo ito magawa ang magpakain. Sagot, nagugutom. Yun po bang balo na mayroong isang anak, nung si Elijah ay pumunta sa kanyang bahay para humingi ng tubig, yun po ba'y milyonaryo o mayaman? Hindi. Sabi, iluluto na lamang po namin ito. At pagkatapos, kami po ay mamamatay na mag-ina. Basta, ako ipag-bake mo ng cake. Pagkatapos, mag-bake din kayo para sa inyong mag-ina. At ito ang sabi ng Lord. Dahil ginawa mo sa akin ang pagpapakain, kahit hindi ka mayaman, tandaan mo, hindi mauubusan ang iyong lalagyan ng harina hanggang sa matapos ang crisis na ito. At yun nga po ang nangyari. During the time of crisis, dahil siya'y nagpakain doon sa isang nagugutom, pinasagana ng Diyos yung mag-ina na yun. Sabihin mo sa iyong katabi, kaya din gawin ng Lord yan sa iyo. Amen? Ibig sabihin, you are helping other people without expecting something in return. Sa Diyos tayo maghintay. Sabihin mo sa iyong katabi, sa Diyos tayo maghihintay ng ganti. Pwedeng yung mga taong pinakain mo, tinulungan mo, ay hindi makaganti sa iyo at pwedeng maging ungrateful. At minsan ay ikaw pa ang gawing masama. Pinakain mo na nga. Pinulaan pa. Naalala niyo yung nag-trending na may crisis, di bagyo. Sa sobrang daming, sa laking, parang sa drum na yata niluto yung, ano ba yung nilutong yung karne na mga beef. Siyempre sa laki baga namang yun. Buong sibuyas, pero binalata naman. Pati yung mais, inilagay na rin sa mga karne. Pinulaan pa eh. At hindi man lamang daw nahiwa. Paano mahihiwa yung kung sobrang dami? Pwedeng ang mga tao ay hindi maging grateful, maging thankful sa iyo. Pero kung ginawa mo yung kay Lord, si Lord ang magaganti sa iyo. Hindi tao. Pag ang tao ang gumanti, napakaliit lang ng ganti na pwede niyang ibalik sa iyo. Limited ang ganti ng tao. Para lang yung exchange gift sa Christmas. Di ba? Ang exchange gift sa Christmas, pag nag-regalo ka ng 500, babalik din sa iyong regalong 500. Pero hindi ganon ang way ng Lord sa kanyang pagbibigay. Pag nagbigay ka ng kahit kakaunti, pero binigay mo yon ng sagad sa puso, tama ang motibo, grabe, unlimited ang balik noon sa iyo. Katulad ng babae, isang kutsarang harina ng alam. Yun lang. Pero ang kapalit noon, unlimited blessing ang dumating sa kanya. Kaya sa Lord tayo maghihintay ng ganti. Kung ikaw, nagpakain ka ng mga bata, pinakain mo yung mga tao, ganyan si Lord. Sabihin mo nga sa iyong katabi, let's care for others the way Jesus cares for us. So, number 1, the Lord doesn't allow those He cares to go hungry. Now, ito yung pangalawa. The Lord does not reject those who make mistakes. He restores them. Hindi niya nire-reject o
o tinatanggihan, itinatakwil yung mga taong mga nagkakamali. May mga tao, o kahit sabihin natin, hindi lang mga magulang, pag maganda ang iyong nagagawang performance, good shot ka sa kanila, good shot. Sa sampo, siyam na tama, siyam na mabuti, pero magkamali ka lang ng isa, wala ka na. I am telling you, that is not how Jesus cares. Actually, sa 10 ang ginawa natin, 10 ang mali. Kahit maling-mali ka, the Lord will always give you a chance para maitama mo ang iyong buhay. Meron pong isang babae na she is caught in the act. Sa kasalanang adultery ang kanyang kasalanan. Dinala po ito sa ating Panginoong Hesus. Pero ang layunin ng mga tao na nagdala doon sa babae kay Hesus ay para subukin si Hesus kung paano niya hahatulan yung babae. At pag merong maling paghatol si Jesus doon sa babae, ay pwedeng gawin nila yung kasangkapan para si Jesus ay kanila pong mahatulan ng parusa. Kaya sabi noong mga tao, lalo na yung mga religious people, Jesus, itong babaeng ito nahuli ito sa pakikiapid. Masama ang ginawa niya. Ayon sa kautusan ni Moses, dahil nagkasala siya, babatuhin siya hanggang sa mamatay. At walang tigil ang kanilang pag-accuse. Babae ito nahuli sa pakiapid, dapat ito ipatayin, hulog sa bangin, ilunurin, batuhin hanggang sa mamatay. Si Jesus hindi kumikibo, hindi umimik, dahil alam naman ni Jesus na ang mga motibo laang ng mga taong yun, hindi talaga humatol ng maayos, kundi maghahanap lang sila ng butas. Si Jesus, dahil sa kakulitan niya, mga tao, nagsalita na rin siya, sige, yung pala ang gusto ninyo, sige, yung sino man na walang nagagawang kasalanan sa inyo kahit konti, yon ang unang bumato sa kanya. Yung walang nagagawang kasalanan sa inyo kahit kaunti, yung hindi nagkakamali, walang nagawang mali, yan ang bumato. Sige, mauna na. Yung pagkarinig po ng statement ni Jesus, pamula matanda hanggang bata, naglayasan silang lahat. Sino lang ang natira? Yung babaeng makasalanan na nagkamali sa buhay at si Jesus. Ubus yung mga taong nag-a-accuse. Tapos tinanong ni Jesus, saan sila? Wala bang bumato sa iyo? Kahit isa. Ano ang sabi? Wala po. Ito ang sabi ni Jesus. Sa John chapter 8 verse 10 to 11. Tumayo si Jesus at tinanong ang babae, nasaan sila? Wala bang pumatol sa iyo? Wala po. Sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, hindi rin kita hahatulan. Umuwi ka na at mula ngayon, huwag ka nang gumawa ng kasalanan. You give her a chance. Listen, ang tawag dyan, acceptance without approval. Sabihin natin, acceptance without approval. Pansinin nyo, paano dinil ni Jesus yung taong nagkamali? Pinahiya ba niya yung babae? Mula ngayon, hindi na kita anak! Itinatakoy na kita. Di ba? May mga ganong mga magulang. Noong perfect lagi sa exam, nung laging matataas ang grades. Nananalo sa mga contest, ay tuwang-tuwa. Siyempre, napapagod din naman yung si anak o Pag-uwi, biglang bumaba ang performance, nagalit, mula ngayon, hindi na kita anak. Grabe. Sabihin mo nga sa iyong katabi, that is not the way how Jesus is. Si Jesus po, kahit 10 ang ating mali, hindi niya tayo
tinataboy. Ito yung acceptance without approval. Baka naman sabihin nyo, hindi, okay lang palang gumawa ng kasalanan. Hindi po okay sa Panginoon ang gumawa ng kasalanan. Dahil sinabi niya, hindi kita paparusahan, pero wag mo nang uulitin uli. Sinabi niya ng maayos na hindi ma-offend yung tao. Huwag ka na uling gumawa ng kasalanan. Umayo ka, huwag ka na uling magkasala. Tinanggap ni Jesus yung babae na makasalanan. Pero hindi okay sa kanya ang gumawa ng kasalanan. Tinanggap ni Jesus yung babae makasalanan because He is the loving God, but He did not approve yung kanyang ginawang mali. So hindi niya tinaboy. Ang sabi ng Bible, sa aklat po ng John chapter 6 verse 37, lalapit sa akin ang lahat ng ibinigay sa akin ng Ama. Lahat ng mga tao na pinapadala sa atin ng Panginoon, pwedeng kaibigan, pwedeng mga taong mga tumutulong, lahat padala ni Lord yun. Pero nasa sa iyo na paano mo itatrato sila. May mga tao tumutulong, yung iba tinataboy, mo ako tulungan. Pride. Bakit? Di ko ba kayang asikasuhin sarili ko? Maraming pinapadala ang Lord sa atin. They are blessing to us. But how you treat them? Paano mo tinatrato yung mga taong dinadala sa iyo ng Panginoon? Pray ka ng pray na, Lord, magpadala ka ng customer sa aming tindahan. Tapos noong pumunta sa inyo yung marami tanong ng tanong ko mga presyo, ano, bibili na ba kayo? Tanong kayo ng tanong, di na ba kayo bibili? That is not the way how Jesus is. Oh. Nag-pray ka, tapos ngayon ikaw ay susungit. So ano ang mangyayari ngayon? Hindi lalaya sila. Si Jesus daw po, yung mga nagkakamaling tao ay hindi niya itinataboy. In fact, walang pinipili si Lord na sino man, kung mayaman siya o nakapag-aral, nakapagtapos o hindi, may pinag-aralan o wala, pag lumapit ka kay Lord, hindi kanya itinataboy. Hindi siya namimili ng aalagaan. Ako, sa mga mayayaman lang ako. At saka sa mga graduate, hindi ako pang mga mahihirap at sa mga pang walang silbing mga tao. Hindi ganun si Lord. Hindi siya matapobre. Alam mo matapobre? Yung minamaliit yung mga tao mahihirap at walang pinag-aralan, doon lang siya sa mga taong may kaya. That is not the way how Jesus cares. In fact, kahit wala tayong nagawang mabuti sa Kanya, tanggap ka ni Lord. Sabihin mo sa iyong katabi, kahit wala kang nagawang tama, tanggap ka ni Lord. Naalala niyo po yung yung the parable of the lost son? Grabe, umalis na. Pero nung umalis, ang gusto nung kanyang kuya, huwag nang tanggapin, palayasin na. Pero yung father, binigyan niya ng chance, ipinagpatay pa ng pinaglitsyon pa yata, ng baboy. Kung sa Pilipinas yun, litsyon yun, nagpalitsyon. Pero sa kanila, pinatabang guya. Binigyan pa ng damit, binigyan pa ng singsing. Ni-restore niya yung isang taong dating napalayo na bumalik. Okay? So, number 3, the Lord is not harsh in His care. He is not harsh in His care. Hindi siya. Pag sinabing harsh, masungit, mabagsik, ano pa ba? Ang harsh. Yung matapang. Yan. Yung very authoritative ang dating. Yan. Harsh. Alam niyo yung mga sinaunang mga taong nabuhay noong mga panahon ng Kastila, panahon ng mga Hapon, matatapang talaga sila. At saka po, the way silang magdisiplina sa kanilang mga anak ay iba. Hindi gentle. Walang love. So, the Lord is not harsh in His care. He is gentle and compassionate. Kaya pala si Jesus ay gustong-gusto na lapitan ng mga tao. It is because He is a gentle person. Hindi siya nakakatakot lapitan. Meron po ba kayong mga tao na yung iniiwasan o kaya parang takot kayong lapitan dahil baka kayo masigawan o baka kayo
ipahiya o baka kayo ibuli. Naaalala ko ako po ay grade 5. Grade 5 po ako. Yung pong aking teacher noong grade 5, yung po pala ay naging teacher din ng aking mga tito, mga tita, at ng aking ama. Naging teacher ko din. Yung pong teacher na yon, teacher ng tatay ko, naging teacher ko din. Pero alam mo ito naman yung teacher na ito ay kinuha na ni Lord. Hindi na buhay ngayon. Nako, ito po na teacher na ito ay sobrang matapang. Pagka po yan ay halimbawa ay nagpa-recite at ang inyong naging recitation ay mali, hindi kayo nag-recite based doon sa gusto niyang recitation na gawin ninyo, pingon sa tayo niya. Naalala ko, sabi, give me an example of root crops. Ako ang natawag. Takot ko. Tapos ngayon wala akong may sabi ko, kamote. Biglang nagtawanan yung mga dahil alam mo nyo, yung kamote, maganda daw yung kainin pag yung bagong taon, yung maghihiwalay ang taon. Yan, may libre ka ng paputok. Diba? Nagtawanan yung aking mga kaklase. Hindi ako napatawa din. Alam mo, tinawag ako sa unahan. Cleo, ano nakakatawa doon sa kamote? Inupakan ako dito. Ginanon ako. Totoo po yun. Yung mga kaklase namin, kasi noon, bawal mo sa kanya yung pag ikaw daw guguhit ng number 2, ayaw niyo ng papagayon. Zay ba yan? Hindi yan. Ito, ang sabi. Dapat daw yung 2, yung may mata na gano'n. Yung sa una. Tapos yung 7, ayaw niyo ng 7 na gayon. Tapos gagawa ng kalahati. Saan mo ibibigay ang kalahati na yan? Pag kayo, yung hindi niya nagugustuhan, kayo po sa oras ng kanyang kaklase, doon kayo sa arawan hanggang sa matapos. Minsan, ang ginagawa po niyan, para sa mga estudyante, hindi pinagre-recess. Nasubukan ko rin yun, ako nagutom. At alam niyo because he is harsh. The way he care his students, isa lang ang prayer naming lahat. Tanungin niyo ko, ano? Gusto niyo malaman kung anong prayer namin? Sana mamatay na siya. Totoo yun. Kung kayo ay amo, kung kayo ay sabihin natin may hinahawak ang mga tao, and you are harsh sa iyong pag-care sa kanila, instead na sila yung mag-pray na, Lord, pahabain mo pa po ang buhay ng aming para po marami pa siyang matulungan. Ang prayer nila, kunin mo na siya, Lord. Kaya kita niyo mga masusungit na tao, na biglang nabagsak sila, tinugo noong mga taong nasaktan nila, tinugo ng Diyos yung kanilang mga prayers. Pero kung ikaw ay mabuti, ikaw ay gentle, concern ka doon sa mga tao, ang prayer niya lagi, Lord, pahabain niyo pa po ang buhay niya. Lord, lalo pa po niyo siyang i-bless. Ingatan niyo po sila palagi. Kita niyo yung mga prayers na magiging prayer sa inyo ng mga tao? Puro mga magaganda. But if you are hers, the way na ikaw ay mamuno mga alaga, tandaan mo, lahat ng prayer niya sa iyo ay curse. Kaya mapapansin mo, bakit yung mga taong angat ang buhay pero masusungit, laging nananakit ng bubuli, isang araw biglang nabagsak. It is because pinagtulong-tulungan siyang ipag-pray na sana siya ibumagsak. But if you are gentle and compassionate, kaya sabi ay, for I am humble. Kasi ibang translation ay, I am humble and gentle. Tingnan nyo, Matthew chapter 11, verse 29 and 28. Then Jesus said, come to me, all you who are weary and carry and heavy burdens, and I will give you rest. Kung pagod yung mga tao, hindi magpahinga kayo. Bakit? They deserve na magpahinga. Kung yung mga makina, pinagpapahinga, di nag-overheat siya, ay di ang tao din pag napagod, ay kailangan din magpahinga.
mas lalong magiging maganda ang performance ng isang tao. Ito sa observation. Sa observation ito ng marami. Mas nagiging effective daw ang isang tao na pinupuri mo siya sa nagawa niyang mabuti, sa kanyang success, doon sa kanyang performance na maganda, pinupuri mo siya, kinocongratulate mo at inaawardan mo. Kaysa doon sa mga pag nagkakamali ay lagi mong sinisita at binabanatan ng binabanatan. Mas magiging maganda ang performance daw ng tao kung ang lagi mong hina-highlight yung magaganda na kanyang ginagawa. Yun ang ibubus mo ng ibubus. Pero babaligtadin mo, mas marami ang puna, ang pula, ang panlalait, ang mga masasakit na salitang binibitawan. Then yung mga magaganda niyang ginawa ay hindi mo ina-appreciate. Expect na ang prayer lagi niya sa iyo ay hindi maganda. But if you are gentle and compassionate, they will bless you. That is the secret of our Lord. Kung bakit siya gusto ng mga tao, nilalapitan sa mga tao. Now, ang sabi po sa aklat ng ito yung description ni Isaiah patungkol kay Lord na sinulat ni Matthew. Ito yon. Sabi po, hindi siya nakikipag-away o nakikipagsigawan ni nagtataas ng boses sa mga lansangan. Ay, hindi pala siya nakikipagsigawan. Hindi pala ganun ang way ni Lord. Verse 20, hindi niya puputulin yung mga tambong marurupok. Hindi rin niya papatayin yung mga ilawan na umaandap-andap. Anong ibig sabihin nun? Yung mga taong mahihina, yung mga weak person, hindi niya inaapi. Yung mga taong mayroong mga weakness, hindi niya lalo pang pinapahirapan pa. Tinutulungan. Alam niyo po, yung mga taong nagkakasala sa buhay, hindi naman nila gustong magkamali sila magkasala sila Hindi lang nila alam paano ma-overcome yun. Kailangan natin silang unawain at tulungan. Kaya sabi ng Bible, di ba? Kung may mga nahulog sa pagkakasala, sabi ng Galatians 6:1-2, kayong mga malalakas, kayong pinapatubayan ng Espiritu, ang siyang tumulong na mga laga sa Kanya. So, we are not harsh. Bakit? Kasi ating pong ina-apply ang principle ni Jesus. Okay? Kahit tayo magulang, pwede nating i-apply yan. May mga magulang na sinasabi na ko naman, ikaw bobo ka! Ikaw wala kang kwenta! Ikaw talaga hampas lupa! I am telling you, that is not how Jesus cares. Kahit pa yung anak mo'y tamad, huwag mo sabihin tamad. Sabihin mo, anak, naniniwala ako, ikaw ay magiging masipag. Kahit mahina ang kanyang, sabihin natin, pag-intindi, mahina sa klase, naniniwala ako, anak, na ikaw ay may igagaling pa. Si Albert Einstein, sino nakakilala doon, ay isa pong kakaibang bata na hindi siya katulad mag-behave ng ibang mga bata. Siya po ay makulit, magulo sa school, tanong ng tanong, ginugulo ang lesson ng teacher. Nakukulitan sa kanya ang teacher. Kaya ang ginawa ng teacher, sumulat sa sa kanyang ina. Ang kalagay doon sa sulat, hindi na daw kaya niyang turuan pa ang anak nila dahil sobrang kulit. So, pero hindi alam ni Albert Einstein na yun ang nakasulat. Sabi, Mama, ito po ang sulat ng teacher pinabibigay sa inyo. Ay binasa. Nako, kung ano-anong sinabi ng teacher patungkol kay Albert Einstein na yung magugulo, walang salbahing bata, yun ang nakalagay. Tapos pagkatapos basahin, tinanong ni Albert Einstein yung mama niya kung ano daw sinabi sa kanya ng teacher. Sabi ng mama niya, anak, genius ka daw. Genius. Alam niyo, dahil yun ay sinabi ng nanay niya sa kanya, yun ang tumatak sa kanya na siya nga po ay genius. Si Albert Einstein ang siyang founder ng physics. Dahil sa siya nga po ay naging genius.
Hindi naman yun talaga genius, magulo bata. Pero dahil yun ang confession ng kanyang magulang, yun ang nangyari sa kanya. Kaya ngayon, sa mga inaalagaan natin, mga batang yan, ay, huwag mo sabihin pakainin. Yayaman ka, magpapakain ka rin, kagaya ko, pagdating mo, mas marami kang papakainin. O, ganun po dapat. Hindi nga, kaya ka namang nandito. Habol mo lang, pagkain lang ang habol mo, kaya ka lang nandito. Don't tell that. That is not the way how Jesus cared. Dahil si Jesus ang dami din naman pinakain, hindi din naman tapos lumayo, pero hindi din naman siya nagsabi ng gayon. Kita niyo, di ba sabi, si Lord ay grateful. Pinapapatak niya ang ulan, saan? Sa mga makakasalanan at sa mabubuti. Pinasisikat niya ang araw, saan? Sa mga masasama at sa mabubuti. Kahit ang isang tao ay hindi deserve na pakainin, pinapakain ni Lord. Kahit siya ay nagre-rebelde ang tao sa kanya, pinapakain pa rin niya yung mga tao. So, how Jesus care other people? Hindi siya masungit, hindi siya laging galit, kundi siya ay gentle and compassionate. Basahin po natin yung sinabi ng Bible, "For I am humble and gentle, and you will find rest for your soul." Very comfortable yung mga taong hinga ng payo. Alam mo minsan, bakit ang mga anak natin ayaw mag-open ng kanilang problema sa atin? Kasi nagsisimula pa natin, ano na naman yan? Problema na naman yan! Magsasabi pa lang ng problema yun na wala na. Pupunta na lang yan doon sa ibang tao, doon hihingi ng payo, at pag yun nabigyan ng maling pagpapayo, tapos ka na. Kaya meron tayong matututunan doon sa aral na ipinakita ni Jesus na kanyang halimbawa. Basahin niyo yung sinabi ng Matthew 12. Hindi siya nakikipag-away, hindi siya nakipagsigawan. Okay lang ho kayong sumigaw pag nasusunog na ang bahay ninyo. Pero kung wala naman sunog, huwag muna. Sabi niya, yung mga ilaw na aandap-andap, hindi papatayin yung marupok na tambo. Alam mo yung ating mga anak, marupok na tambo yan. Oh. Hindi ka gumay sa amin, kami noon. Wala mga cellphone na buhay. Alam niyo po mga kapatid, iba yung panahon na noong panahon noon, ang panahon ngayon. Sanay tayo na pinai-squat ng teacher. Hindi tayo na kasi noon wala pang anti-bullying law. Wala pang mga ganon, kahit nang babatok ang teacher. Iba kasi ang panahon noon. Noong panahon noon, maglalakad ka, pabalik-balik sa school, ayos lang yun. Ang baon ay piso. Bakit 100 ang hinihingi mo sa amin? Samantalang kami noon, piso lang. Buhay na kami. Iba ang panahon natin noon. Iba ang panahon. Ngayon, magbigay ka ng piso. Hindi tatanggapin sa tindahan yung piso. Magkano na ngayong lapis? 20 na. Noon ang bago lang ay piso, meron ng palamig at isang saging. May sukli pa yon, may kinding milon. Ngayon, yung piso, saan makakarating? Wala kang mabibili noon. So, iba yung panahon noon, iba yung panahon natin ngayon. Okay? So, ang pang-apat, the Lord is more willing to serve those He cares for than to be served by them. Yung mga tao daw po dito sa mundo, pag ikaw ay leader, dapat ikaw yung pinaglilingkuran, ikaw yung pinagsisilbihan, ikaw ay boss. Pero pagdating kay Jesus, binaligtad niya ang paraan. Kaya, kita nyo, doon sa mga talagang nag-build ng kanilang business, na naging successful ang kanilang business, yung mga talagang owner na mga business owner, sila yung unang pumasok, siya nagbubukas, sila pa yung linis ng linis, nag-uwian na yung mga, uy, ba't kayong gumagawa niyan? Ikaw yung boss, dapat kayo tumigil. Yung mga taong yan, meron silang servant attitude. Ang mga taong merong servant heart and servant attitude, yan ang mga taong nagiging successful ang buhay. Si Jesus ay ni-rebuke niya yung mga Pariseo, yung mga religious people, mga religious leader during his time. Bakit po?
Kasi yung mga religious, ang galing nilang mag-utos. Magbibigay sila ng mga rules sa Matthew chapter 23. Yun ang context niyan. Nagbibigay sila ng mga rules, ang dami nilang mga pinapagawa, pinapapapasan sa mga tao, ganito, ganyan. Ang dami lang mga hindi makapag-comply yung mga tao, nagagalit sila. Pero ayaw naman nilang tumulong kahit kaunti para gumaan yung trabaho. Kumbaga magaling laan sila mag-utos. Pero hindi naman ipinapakita kung paano gagawin. Pero pagdating kay Jesus, sabi ni Jesus sa Mark chapter 10, 42 and 45, pinalapit ni Jesus yung kanyang mga alagad. Sabi niya, alam ninyo, yung mga tinuturing na pinuno dito sa sanlibutan, na mga namumuno sa kanila, sila dinadakila. Sila yung talagang parang nasa pedestal. Na sila dapat ang masusunod kung anong talagang gusto. Pero pagdating naman po kay Jesus, sabi niya, sa verse 43, 44, sabi doon, sa verse 45, hindi dapat gayon ang mangyari. Hindi dapat gayon. Dapat kung sino gustong maging dakila, siya yung maging mababa at siya yung maglingkod. Tapos halimbawa ni Jesus ang kanyang sarili. Katulad ko, ako'y pumunta dito, hindi para paglingkuran, kundi para maglingkod at iligtas yung mga tao. So, ipinakita sa atin ng Panginoong Jesus, if you want to succeed in leading and caring people, ay dapat ay maging servant. Hindi tayo laging maging boss. Kagaya daw po ng ating Panginoong Jesus. Siya ay naglingkod. Hindi siya pinaglingkuran. Ipinakita niyo yung model. So Jesus displayed servant attitude. Pinakita ni Jesus ay yung pagiging servant. This is a true to life story. Meron sa isa pong conference na ginanap po ito sa isang probinsya. Ngayon, meron pong grupo po ng mga pastor na sila po yung sila po yung magtuturo dun sa conference na yon. So yung isang nag-drive, pastor din. So syempre dahil siya naman ang driver, naka-t-shirt lang, nakamaong, yan. Tapos, syempre, nandun na po sila sa mismong location ng paggaganapan ng venue ng conference. Nagbabaan na yung kasama niyang ibang mga pastor na magsasalita. Syempre, siya ang nagdadrive, nahuli siya dahil naghahanap pa siya ng park. Pagbaba niya dun sa sasakyan, bigla naman may pumuradong sasakyan na isang mayaman. Nadala-dala yung maraming mga pagkain, kasama yung katulong, doon sa likod ng kanilang sasakyan. Siyempre, wala siyang makagilap na tao. Ay, nakita niya yung driver na yon. Ay, Brad, halika nga dito. Butol mo nga doon, dalhin mo nga doon. Mando ng mando. Ay, ikaw nga, bilisan mo. At kakain na, mag-umpisa na yung service. Magugutom ka. Ganon siya. Tapos eto na ngayon, magsisimula na yung conference, may kantahan. Yung mayaman na yun, umupo sa una. Siyempre, gusto niyo, siya nakikita eh. Kasi yung, isa sa mga nagpapakain doon. Eto na ngayon, isa sa nagsalita ang speaker. Maya-maya, yung palang driver na kayang pinag-uutosan na turo-turong ganyan. Isa din sa isang magtuturo, hindi niya alam. Alam ang nangyari? Hiyang-hiya siya sa kanyang ginawang iyon. So ano pong ibig kong sabihin mga kapatid? Pag ikaw ay servant, ikaw ay itataas ng Lord. Pero pag ikaw ay bossy, pwede kang ipapahiya ka ng Lord. Kaya nga di ba sabi ng Panginoon, pag ikaw ay iimbitahan sa isang okasyon o kainan, huwag ka agad doon sa kabisera pupunta. Magparaya ka, malay mo may imbitahan pang mas special sa iyo. Hindi, mapapahiya ka naman doon sa mga tao. Parang kami kahapon, pilahan yung mga tao doon sa kainan. Ano kayang oras pa kami makakauwi dito?
Nando sa... Pero dahil hindi pinagpauna namin yung mga tao, kami ang inuna. Kami ang nagpahuli, kami ang inuna. At yung nakaupo doon sa first table, pinaalis at kami ang pinaupo doon. So, what is the point? Kapag ikaw ay willing to serve, yung pagsiserve mo na ginagawang yun ang mag-aangat sa iyo papunta doon sa promotion. Pero yung ikaw ay laging mapagmataas at gusto mo ikaw lagi ang pinagsisilbihan, yun naman ang maghihila sa iyo, sa iyong pagbaba. Kaya si Jesus, di ba, nag-serve siya. Kasi yung mga alagad ni Jesus, di ba, hinugasan niya ang mga paa. Pinagluto pa, pinagluto. No, lalo pag mag-cell group kami, sige, magluluto. Hindi, bahala ka dyan. Ako ay pastor ako. Hindi ako hahawak ng mga kawali. Ay, hindi ganun si Jesus. That is not the way Jesus care. Ay, si Jesus, kumuha po ng tuwalya, pinunasan yung paanong kanyang mga alagad. Sa verse 15 ng John chapter 13, tingnan ninyo. Binigyan ko kayo ng halimbawa upang inyong tularan. Kaya yung isang taong willing to serve, nasa kanyang image ni Lord. Nasa kanyang imahe, nakikita. At si Lord ang magpo-promote sa kanya pagdating ng araw. Amen? And last, ito. The Lord does not allow He cares for to perish. Hindi hinahayaan ng Lord na yung mga pinapangalagaan niya ay sila ay mapahamak. Hindi niya hinahayaan na yung pinapangalagaan niya ay mangalat at mapunta kung saan. Tatanungin ko po kayo, sino po dito ang may inakay kay Lord? Nasaan yung inakay mo sa Panginoon? Niyaan ko na nga para sa buhay niya, pasto. Sabi ko lang, tinix. Busy daw. Yan sila. Ngayon nga pupunta sa langit, sa impyerno lang siya pumunta. Bahala siya sa buhay niya. Tapos na obligasyon ko sa kanya. That is not the way how Jesus cares. Hindi gayon ang style ng pangangalaga ng ating Panginoong Jesus. Ang sabi po sa John chapter 10 verse 27 and 28, binigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailanman ay hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin inuman. Bakit? Pinagtatanggol niya, hindi na po pwedeng pag yung mga inaalagaan niyang mga sisilain ng mga wolves. Hindi ko ito paliligawan sa unbeliever. Dapat ang mapangasawa nito ay responsible, hindi addict. You will protect them. Hindi, bahala ka. Sige, sugod ka sa... di ba ganon? Ang tawag ko doon ay inaalagaan mo para hindi mapahamak. Okay? So, kapag pinangalagaan ka ng Diyos, iingatan ka niya. Sabi ng John chapter 17, verse 12, habang kasama ko sila, iningatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng yung pangalan na ibinigay sa akin. Iningatan habang kasama daw. So, si Jesus din po ang may sabi sa kanyang parable na kung nawawala ang isa, ang gagawin, iiwanan daw yung 99 at hahanapin yung isang nawawala. At hindi siya titigil hanggat hindi ito na ibabalik. Now, ano po ang point doon? Paano natin ito i-apply sa ating buhay? If you are a good shepherd, kung ikaw ay parents, ikaw ba'y nag-aalala pag alas 10 na, wala pa yung anak ko? Ganun po ba kayo? Hayaan mo siya, uuwi yan pag nagutom. That is not the way how Jesus cares. Ay, hindi umattend yung inakay ko. Hayaan mo siya. Ayaw yung mapapunta sa langit, bahala siya. That is not the way. That is not how Jesus cares. So may inakay tayo kay Lord, we must be concerned to them. We must care for them like Jesus cares for us. Ipinagkatiwala sila sa atin ng Diyos. Kung ikaw ay may anak na 3, yan ang ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos, alagaan mo sila. Hindi man kayo mayaman ngayon at tama lang ang buhay nyo, pero kapag napalaki mo siya ng
Tama, isang araw, si Lord ang magbibigay ng reward sa iyo. Yung iba, yung ginagawa na lang, mag-cellphone ka na lang diyan, bahala ka na. Yung gano'n na lang, mag-cellphone. Huwag mo nga akong tanungin, sa AI ka na lang magtanong, huwag sa akin. Sa ChatGPT, busy ako. Pero si Lord, pag lumapit ka, sabi, I will answer you. Call unto me and I will answer you. Handa siyang magsagot kapag tayo tumawag sa Kanya. So, lahat tayo dito, may kanya-kanya mga pinapangalagaan tao. Kung ikaw ay parents, may inaalagaan ka. Kung ikaw ay presidente sa inyong school, may inaalagaan ka. Kung ikaw ay may inakay sa Panginoon, may inaalagaan ka. May tinuturoan ka mga bata, may inaalagaan ka. Lahat tayo, iba-iba nga lang. Teacher, may inaalagaan ka din. Let's care for others the way Jesus cares for us. Tularan natin kung paanong nangangalaga si Jesus. Ikaw ba ay may inakay, alagaan mo yung inakay mo. Kung paano kang inalagaan ni Lord, alagaan mo rin yung mga taong dinala ng Lord sa iyo. At isang araw, pagharap mo sa Panginoon, kahit isa lang yung naakay mo, pero naalagaan mo siya ng ayos, lumago kay Lord, sabihin siya ng Lord, Thou art good and faithful servant. Tatanungin tayo lahat ng Panginoon. Pagharap natin sa Kanya, sana yung anak mo, ano nangyari? Sana yung mga bata na inaalagaan mo, tinuturuan mo. Sasabihin sa'yo ng Lord, Thou art good and faithful servant. Come and rejoice with me. So tayo pong lahat ay manalangin. Father, thank you so much because you care for us. Pinangalagaan mo kami. Iningatan mo kami. Hindi mo hinayaan na ang aming buhay ay masira ng tuluyan at mawasak ng kasalanan ng mundo. Lord, you brought us here, O God. Pinakita mo sa amin ang plano mo sa aming buhay. We are asking for your presence and guide. Tulungan niyo po kami. We want, Lord, to become a better shepherd, a better person who cares like Jesus cares. Panginoon, give us a compassionate heart. Give us a loving heart. Give us a gentle heart. Baguhin mo po kami. Yung mga hindi tamang pamamaraan ng aming paghahandle sa mga tao. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na may apply namin yung paraan ng Panginoong Jesus. Maging katulad ng aming Panginoong Jesus, ang aming paraan kung paano namin abutin yung iba pong tao. Bigyan mo kami ng malawak na pang-unawa sa aming kapwa. Punuin mo ang aming puso ng pagmamahal. Help us to be patient, Lord, na madagdagan pa ang aming pong patience. Lord, Holy Spirit, kayo lamang po ang makakagawa nito sa amin. Hindi namin po kayang gawin yung inyo pong mga mandate sa amin kung hindi nyo po kami tutulungan. Help us, Lord, na makita sa aming buhay ang character, ang attitude ni Jesus. Lord, we are not perfect. Hindi namin alam kung paano, Lord, gagawin ang mga bagay na ito. But the Holy Spirit will teach us, Lord, kung paano ito gagawin. Give us wisdom, understanding, at tulungan niyo po kami, Panginoon, masunod namin ang inyong kalooban. Pwede bang ilagay natin ating mga kamay sa ating puso? Nalangin tayo, sabihin natin, Panginoong Jesus, maraming salamat. Inaalagaan mo kami. Iniingatan mo kami. Inilalayo mo kami sa kapahamakan. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na magamit mo rin bilang iyong instrumento na mapangalagaan yung mga tao na inilalapit mo sa akin. Maraming salamat po. In Jesus' name,
Amen. Amen. Ako na lang magpe-pray. Lord, bless these people. Hayaan mo po na makita ang larawan ni Jesus sa bawat JA1 people. In Jesus' name, Amen. Amen.